Ngayon naman, kilalanin natin ang dalawa sa ating bisita ngayon sa ating programa. Guys, sabay-sabay nating i-welcome sa Letters and Music sina Jel Aquino at si Liana Castillo. Hi, Jel and Liana. Hello. Yes. Hello. Yes, welcome to Letters and Music. So, may mga iba't iba kaming mga questions sa inyo at kukwentuhan nyo rin syempre ang ating mga ka-sound trip. Pero bago ang lahat ng yan, magkakamustahan muna tayo syempre. Gusto lang namin kamustahin kayong dalawa, Jel and Liana. Ano ba ang mga pinagkakaabalahan ninyong dalawa? As of the moment, unahin natin si Jel. Sa ngayon po, kumakanta pa rin po. Nagigig as lounge singer. Mga hotel lounges and bars po. Can you tell us about yung lounge singing? Paano ba yung lounge? Paano ba yung lounge singing, Jel? Kailangan po yung mga kakantahin po natin, mga classic songs, variety pa rin naman po, pero dapat po mellow lang, hindi masyadong loud para sa mga yung mga guests, chill ba yan? hindi Mga sila chill masyadong songs, na-istorbo. Yung mga Habang nag-meeting, nagkakape, pang-relax lang po. Yun yung gustong-gusto ko talagang malaman kasi gustong-gusto ko pakinggan yung mga ganyan kung gusto ko lang mag-relax or what. How about Liana? Ngayon po, ang pinagkakabalan ko po, same din po kay ate, kanta-kanta. And ngayon po, I'm very much excited po dahil nakalabas na po ngayon ang music video ng Baby Girl ko po. Yo! Yes, excited tayo dyan, no? And pwede ba naming malaman, no? Can you tell us more about the story behind the songs na ipe-perform ninyo sa amin ngayon? Ang Baby Girl ni Liana at syempre ang Kinakaya ni Jel. Kay Liana muna tayo, yung Baby Girl. Ang cute ng Baby Girl, no? Go, Jel! Ay, Liana. Ang Baby Girl po is about self-love and unahin mo na ang sarili, family first, career, and studies po muna. Study first. Oo. Kala ko naman yung Baby Girl, para siyang love song kasi yung title, di ba? Pero on the other side pala yung ibig sabihin ng Baby Girl. And for sure, maraming makaka-relate dyan, di ba? Which is, very more on prioritizing what is much better sa buhay ngayon. Yes po. Kaya yung mga sound trip natin, for sure makaka-relate at maraming makakapakinig. And for sure, makaka-relate din sila from Baby Girl to Kinakaya. Tama ba, Jel? Kinakaya, no? Yes po, kinakaya. What about dun sa Kinakaya naman? Can you tell us more about that? Apo, from the word kinakaya, ibig sabihin, kinakaya mo po yung pain and sakit ng pag-moving on na iniwan ka ng mahal mo. Romantically, halimbawa po ng partner mo, iniwan ka niya, or yung mga mahal natin sa buhay. Yun po. Ang sakit naman nun, from Baby Girl to Kinakaya natin na talagang moving on. O yung pagko-cope mo sa pain, sa heartbreak, sabi nga ni Jel. Hay. Pero gusto ko malaman yung Kinakaya and Baby Girl, kamustahin natin, paano ba siya nabuo? Kwentuhan tayo nila, Jel at Lian. Ano yung inspiration behind? I mean, nasabi naman nila, pero paano ba nila sino yung nagsulat? Sino yung gumawa? Paano ba siya nabuo into that song? Yung Baby Girl ba? Ano bang nangyari? Ang Baby Girl po, which is composed by Miss May Orgasan and Kuya Caleb Hinanay, who is also my producer. Ang ginawa po nila is di-research po nila actually about me. Kasi po ang Baby Girl lang galing po siya sa moniker ko po sa The Clash, which is Baby Girl Biritera. Then, nanggaling din po yung title doon po sa bio ko po sa Instagram, which is Baby Girl. So parang that's her song. That's her song. That's her story. That's her story. That is her. Ganda, ganda. How about naman si Kinakaya? Meron ba tayong hugot dito? Kasi dealing with pain How do you cope with pain after a breakup or kung ano man? Sige, Jel. Actually, na-select ko yung kanta. Ako po yung nagsulat ng kantang ko. Kaya nga, hugot? Hugot talaga. Hugot talaga po siya na doon ko na-release yung feeling ko na dapat kong kayanin yung pain ko and struggle sa pagkawala ng lola ko. Kasi yung lola ko po yung yun yung siya po yung naging inspirasyon ko. Kaya gusto ko din po na gumawa ng kanta para sa kanya, para sa akin,
na ma-release ko yung feelings. And of course, yung mga nakakaranas din po ng pain, ng struggle. Kaya pala banggit mo kanina, Jel, romantically and yung pain na. It's either in all forms. In of all love. forms, Oo, yes. Syempre. Ngayon, gusto nating malaman, no, kay Aaron, when did you guys realize, syempre bago kayo sumali dun sa mga contest or kung ano pa man, when did you guys realize na gusto nyo pala pasukin tong music industry? Yes. Sino yung mga naging inspiration ninyo? Paano ba kayo nagsimula sa pagkanta? Sino unahin natin? Bato topic? Si Jel naman. Si Jel. Go, Jel. Actually, nung pandemic, ayoko na talaga maging singer. Gusto ko na po maging writer. And nagsulat po ako ng mga love stories. Iba't ibang love stories. Tapos gusto ko siyang ipasok sa Net25 din para malusuan nila yung mga love stories ko. Thank you. But unfortunately, hindi po nangyari. Dahil po, pandemic noon, kailangan natin na kahit pa paano, meron po tayong panggasto sa araw-araw, nag-live streaming ako. So, hindi pa rin po ako na-stop sa pagkanta. Talagang nag-stream pa rin ako, nag-singing. Tapos po, bigla na lang pong dumating na singer-songwriter po pala ako. Nag-combine yung aking pagkanta at pagsusulat ng mga stories. Yun. At mas doon naging ko na po mas na-realize malakas. na Oo. singer pala ako talaga. Ito talaga yung aking gift sa Panginoon na ito talaga yung dapat kong gamitin And at sinishare mo i-share sa mga tao. Yeah. Thank you for sharing. And yung message ng song, ganun din po. Yes, una sa lahat, congratulations kasi 'di ba from the struggle na pagpili between the two, 'di ba, songwriting or singing, eto 'di ba, you come up with why not collaborate the two, 'di ba, combine the two to perform more na para mas marami pa tayong maibigay. Talaga. Oo, kasi bihira lang din yung mga singers na magaling din gumawa ng kanta sumulat. Talagang, And usually, yung mga nagso-survive talaga na pangmatagalan, sila yung mga magagaling magsulat sila yung gumagawa ng sarili nilang kanta. And we know that. Yes, thank you. Kasa naman si Liana naman. Ako po, I think nag-start po siya nung sa piano recital ko po. Nagsimula po ako sa top of piano. Ay, Then wow. nung nagpresenta po ako sa recital na kumanta po ng Let It Go, ayun, doon ko na po naramdaman na, ay, parang gusto kong mag-perform. Gusto kong kumanta. Hindi nila, ngayon nung napakinggan siya sa recital, di nila na-realize, ito palang si Liana ay biritera. Not just a musician, but baby girl biritera. But yung term na baby girl, di ba? Parang may connotation siya. moniker niya na talaga. Oo, pero yung baby girl pala yun, ay, hindi baby girl talaga. Biritera girl. Biritera Oo. pala. Pero talking about yung sinabi mo kanina, di ba, yung kay Jel nga, na collaborate niya yung singing and songwriting. Let's talk about collaboration. Sino-sino naman sa inyo dalawa yung gusto nyong makakollaborate in terms of Ganda yan. songwriting and recording? Actually, I'm still thinking about it po. Collaborating. Kahit sino po actually. I'm very open to collaborate to anyone po. As long as kung gusto po and share po kami. Tapos silang dalawa ni Ate Jel ang nag-collaborate. Tapos sila diba? pala ni Ate Jel. Liana and Jel. Diba? Si Ate Jel ang Why sumulat. not po? Oo, Diba? 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 Kaya, everything happens for a reason. Malay nyo, kaya nagkasabay kayo sa interview natin kasi magko-collaborate kayo in the future. Di ba natin masasabi? How about si Ate Jel naman? Ate Jel, who are you looking forward to sa iyong collaborations and recordings? Sa ngayon po, yung posibilidad na collaboration, yung mga teenagers po na baguhan pa lang din po na gusto nilang ma-explore yung pag-arrange ng kanta, pagsusulat, po yun. Kasi may mga kanta pa rin po ako na gusto ko rin pong i-share sa iba't ibang artists. Sa GMA, and of course sa mga artists din po. Oh. So, parang nagpaparinig si Ate, si Ate
Jel kay Liana, no, na willing siya mag-share ng sabi ko songwriting, sa'yo, di ba? Ganun din talaga yan eh. Why not, di ba? Kasi maaring matulungan din for each other, no? From each other pwede kayo matuto din sa singing, sa songwriting, sa experience. And why not, di ba? It's a world na pwede lahat. Anything is possible. And because of that, yes. Speaking of future projects, collaborations, meron ba kayong mga gustong i-promote na mga projects and shoutout promotions? nyo na lahat. Batiin. This is your time, guys. Bigay nyo na yan. Batiin nyo sila. Invite nyo sila. Let's go, Ate Jel. Inibitahan ko po ang lahat na sana supportahan niyo po yung third single ko po, Kinakaya. Yan, available na po siya sa YouTube channel ng GMA Music. And of course, sa mga digital platforms po, sa Spotify, iTunes, Apple Music, and of course, add nyo rin po ako sa aking social media. Just type my name, Jel Aquino 28. Sana po supportahan niyo po. Thank you so much po. And we thank you so much din. How about you, Liana? Ayan, inimbitahan ko po ang lahat na makinig at makisayaw po sa aking very first single under GMA Music na Baby Girl. Ayan, finally out na po ang aking music video. And gusto ko lang po magpasalamat po ulit sa GMA Music, especially po kay Miss Michelle, sa aking mga composer na si Ate May Orgasan at Kuya Caleb Hinanay, who is also my producer, sa mga nag-arrange at nag-mix po kay Seth Delphin, sa nag-ayos po sa akin sa music video kay Kuya Eds and Kuya Alexander, sa aking wardrobe na si Janra, sa napakagandang choreo. Maraming salamat po, Coach PJ Lapos, and kay Direk Joey De Guzman for directing my music video. Ayan, pwede po kayong makisayaw dito po sa Baby Girl Dance Challenge sa aking social media accounts po. Sa TikTok especially, Liana Castillo OO. Same din po sa Instagram. And Liana Castillo at YouTube and Facebook. Yes! Yay! Support natin yan mga ka-Soundtrip pa. At thank you sa inyong dalawa. Again, thank you so much, Jel and Liana, for sharing your wonderful stories with us here on Letters and Music. Guys, we hope to hear more songs from you in the future dito sa Letters. At sigurado kami, marami sa ating mga ka-Soundtrip are looking forward sa inyong mga music careers at performance.